We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Ed Lingao, and here are the stories we're watching this Tuesday, July 30. So, Solicitor General Menado Guevara confirms that the ICC, or the International Criminal Court, has requested assistance from the government. That's for the facilitation of interviews of 5 people the ICC has included in its drug war probe. While the Soldian says the Marcos government is not getting involved, it will not stop the ICC from doing the interviews. Guevara did not say if these people are the same ones tagged by former Senator Sonny Trillanes as new suspects in the investigation. Well, actually, he did. But anyway, we'll get to that. They include former PNP chiefs Bato de la Rosa and Oscar Albayalde and 3 active and retired police officers. U.S. Secretary of State Antony Blinken and U.S. Defense Secretary Lloyd Austin met with their Filipino counterparts Gilbert Chodoro and Enrique Manalo for this year's 2+2 ministerial dialogue. The 4 secretaries have discussed or are discussing security and economic issues. Before the dialogue, Blinken and Austin paid a courtesy call on President Bongbong Marcos in Malacanang. Finance Secretary Ralph Recto has once again defended the transfer of PhilHealth's 20 billion pesos in excess funds. Recto says the transfer complies with the General Appropriations Act. He also assures PhilHealth members that their contributions remain unaffected and are not diverted to the Maharlika Investment Fund. And VP Sal Duterte says she only has one wish for her or to her supporters. That is for them to protect her family and not let anyone who would harm them get away with it. Her statement comes following the removal of 75 policemen from her security detail. And joining us today, our resident political pundit, Tito Ronald Llamas. Tito Ronald, magandang hapon. Nakagalang-galang ka ngayon. Nakapolo ka talaga ngayon. Parang kakulay ko yung background. Parang nawawala ako sa background. Wala nga, yung background ng palda natin, wag si Tito Ronald. Magsusunod ako ng red. Okay. Well, Miss Ami Pamintuan of the Philippine Star, the editor-in-chief, will be joining us in a bit. So we'll get back to her when she goes online. But anyway, Tito Ronald, okay. Soldian Guevara kagabi. Yes. Actually, it's not a departure from what he said last year. Sabi niya last year, they will not stop the ICC if it comes here to look for evidence or to do interviews in the Philippines. They can enter the country as tourists. Yeah. But that's a departure kasi from what si Secretary Remulla was saying before. Ang sabi dati ni Remulla, pagdating sa airport, goodbye na sila kaagad. Yes. Pero kahit si Secretary Remulla, binawi yun eh. Yeah, binawi niya eventually. Late last year. But ang nag-set ng tone si Soldian Guevara na we will not interfere, we will not help. We will not help, we will not interfere, but we will not block. Siguro kaunting nuancing lang doon sa statement ni Soldian Guevara. Parang sabi niya, importante kasi yung hinihingi ng ICC, importante na ma-interview nila yung mga tawag dito, suspects. Yung 5 suspects. Nasa level na sila ng suspects, hindi na sila person of interest, para makuha yung side nila. Ang alam ko lang, yung konti kong alam sa ICC ay hindi necessary yung kanilang testimony. Parang kwan lang yan, gusto ng ICC ay makasagot sila, kung hindi sila makakasagot, diwag. Parang ganon. Yung complete picture lang. Oo, yung pagkakapaliwanag ni Soldian Guevara, parang mahalaga na makuha ng ICC yung kanilang side. Yes and no. Kaya nga nag-offer yung ICC na humingi ng tulong sa gobyerno para makuha yung side nila. Pero kung sakaling hindi ibibigay, or hindi tutulong ang gobyerno i-facilitate, ay wala yung epekto doon sa kaso. Yun yung alam ko sa ICC. And in the end, if the 5 do not, like we were saying, if they don't cooperate, then default Yeah. Parang, okay, sige. At least walang masasabi ang ICC pag pumunta sa trial nila na hindi sila binigyan ng chance before the trial na i-air yung kanilang It's like, side. How do you plead? Yeah. Okay, let's bring in si Ami Pamintuan is also joining us already from hindi Port area, from Parañaque City. Ami Pamintuan, the editor-in-chief
of the Philippine SAR. Hi, Ami. Magandang hapon. Hi. Gandang hapon, Hi, Ed Ami. and Ronald. Happy Tuesday. Happy Tuesday. Just to follow up yung sinabi ni Soldier Guevara kagabi, kasi nag-usap kami before he went on air. He also mentioned that the ICC number one, in fact, was asking the Philippine government to appoint a lead appoint man Nakakausap. Oo. Kakausap. Kakausap dun sa 5. And there were 3 options on the table as far as interviewing the 5 were concerned, yung 5 suspects. Si Bato, si Albayalde, Karamat, and 2 others. Number 1 is for the ICC to bring them to The Hague for the interview. Na malamang hindi sila papayag kasi baka ituloy sila. Number 2, for the ICC to come here and do the interviews themselves. Number 3, for the Philippine government to do the interviews of the 5 for the ICC, which is also medyo malabo. So yun, just for everybody's those were the options on the table as far as Actually, pwede naman nilang ipadala yung kanilang sagot. actually ganun eh. Pwede rin parang pag-suspect ka, you can also kung don't wanna Dala mo yung letter mo para for the record meron ka sagot. Ngayon, ibang usapin kung hindi nila gagawin. Kabawasan sa kanila yun. Kung sakaling ma-issue it's their loss. In other words, it's you were given a chance, at least we're hindi mo ginamit. So yun, we were just talking about Soldier Guevara's statement last night on sa The Big Story. Actually, pwede rin nilang kunin abogado si ex-human rights lawyer Harry Roque para matulungan silang gumawa ng sagot. Di ba? Total, magaling naman siya mag-layering. Squid tactics. Ikaw talaga, sabi ko layering eh. Squid tactics na lang mo. Ikaw talaga, kaya tayo natutubol niya. The other big story is VP Sara, may bagong statement, a one-page statement kung saan, hindi na siya kasing anghang ng before, pero it's a reaction to the reactions of Bato and Robin and Bongo. If you recall, yung tatlong yun, nag-react sa pagtanggal ng 75 PNP personnel sa Vice Presidential Security Group. Ang sabi ni Bato, mga retired na police saka military, baka gusto nyo mag-volunteer to bayanihan, walang sweldo, protektahan ng bise. Ito naman si Robin, kung marunong ka mag-arnis at Kali at Kali ba yun? Kali ata iniinom eh. Hindi yung Kali drug cartel, no? Yung Kali na hindi iniinom ka. Soft drinks nga yun. Tsaka kaksilat, pwede ka mag-volunteer. So ang segunda ni VP Sara is maraming salamat sa inyong concern, pero hindi raw niya kailangan ng security. Yes. Parang pagpapasalamat niya na nagko-call si Bato, tsaka si Bongo, tsaka si Robin Padilla ng mga volunteers na isa-secure siya at tsaka yung kanyang pamilya. Oo nga nakukulangan pa sila sa 300, no? 300 yung natira pa sa kanyang security eh. Well, if you go by nakukulangan pa sila doon. If you go by yung 2022 numbers, they were at 400. That's a 22, 430 plus. Yes. 430 plus. Yung minus 75. May 350 something. Di sobra-sobra pa rin yun. Nakukulangan pa rin sila. May Actually, 350. Si Lenny. Pwede mo nang gamitin yun Si para Lenny Robredo, 78 lang 78. Relievo yun relievo. Pero yung more than 400, pwede mo nang gamitin yun para i-invade yung China. Hindi ko nga. Grabe ka naman. Ang dami. Diba? Ano, Chinatown siguro yun? Hindi yung mga artificial islands. Nakukulangan pa. Pero pa yun, lahat ng membro ng nung Kingdom of Jesus Christ, di ba? Lahat yan kakampi nila. Tama. Safe na safe ka dyan sa, hindi mo nga mako si Apollo Kibuloy eh. Paano makakalapit dun sa Pero mahalaga yung unang letter ni Vice President Sara, yung medyo mahaba. Yung 4 pages? Dahil kung ako yung advisor niya, i-advise ko na huwag niyang gawin yun eh. Dahil nagiging vulnerable siya ron eh. Dahil biro mo, inaamin niya doon sa letter na bagaman dapat ay hindi mahalaga yung kanyang security, all throughout the letter, mahalaga pala. No? Tapos si kalawa ay halos tina-charge niya yung PNP ng ng hindi lang ng political harassment, ng deadly threats against her.
No, ginamit pa niya yung salitang kinikasing. ginamit pa niya yung salitang casing, no? At tinatanong daw ng mga pulis kung saan nakatira ang vice-presidente. Eh siyempre, Yan na nga ang hindi ko nakakapagtaka, alam di ng ba? PNP. Bakit mo kailangan i-casing kung saan nakatira ang vice-presidente? Is it not a public knowledge? Oo, paano naging casing Diba? yun? At saka ipapadala sa iyo kasi yung mga security mo eh. 'Di ba? Doon sa bahay mo. So paano siya naging casing, no? Yun yung ikalawa. Pero yung ikatlo na mahalaga ay sinabi niya na yung mga nakasecure pala sa kanya 2007 pa. Nakasecure. At saka Dapat 2006. ni-repeat yun 2008. Parang bawal, alam ko bawal yun eh. Kaya nga Bawal nilalebo ang mga pulis sa mga lugar para walang Dapat every familiarity year. eh. Walang familiarity. Hindi Every maging private election. Oh, eto, 18 years na pala sa kanya. At least every election, they have to be rotated. Kung hindi, at least annually. Tama. Or at That's least interesting, every local election, they have to be rotated. Kung hindi, magiging private army yan eh. Exactly. Kaya Private bodyguard man, we are paying for their salaries. Kaya binasa ko ng 3 beses yung letter eh. Sabi ko, nagkamali ba ako ng pagkakabasa? Teka po. Cambio muna tayo. Baka maputol ang linya natin. Anyway. Ami, cambio muna tayo ng topic kasi baka maputol ang linya natin eh. Mukhang Yes. gusto naman ng guest natin yung pinag-uusapan. Pabalikan natin yun. Pero on the line, we have former Senator San Trillanes. Sir, magandang hapon and welcome to, ano programa natin? Storycon. Good afternoon, Senator. Good po sa inyo, kasamang Ed, kasamang Ronald, and kay Ma'am Ami. Kamusta po? Good afternoon, sir. Hi, Sean. Hi, Thank you Senator. for joining us, sir. Sir, wait nga, confirm kagabi ni Soldier Guevara yung nilabas yung dokumento, yung limang tinaguriang suspect ng ICC. Pero may dagdag na detalye, sabi ni Guevara kagabi, hindi haharangan ng gobyerno kung i-intervene ng ICC yung 5. We're wondering lang, sir, may balita ba kayo dun sa 5? I mean, itong mga former PNP, nag-PMA, baka mamaya you're in touch with them. Any word from them? O is there any communication between you and them as to ano mangyayari sa kanila? At saka dagdag sa tanong ni Ed, Senator, tama ba yung interpretation ni Solgen Guevara dun sa request ng ICC? Okay, una po muna, I cannot confirm nor deny about their possible cooperation with the ICC. Basta gano'n na lang po muna yon. Now, as regards sir, malaman niyo, sir, the other question... Sir, malaman yung sabi niyo, ha? Yes. So, ang kwan po dito is... ito pong sulat ng ICC is basically a summons, panapag na mag-submit sila ng counter affidavit, ika nga, no? Yeah. So parang binibigyan kayo ng chance, informa kayo sa inyo ng kung ano yung ikinaso sa inyo, kumaga yung right to due process. Binibigyan kayo ng opportunity na mag-cooperate. Ngayon, if they choose not to cooperate, therefore, yung evidence against them would hold. And one way lang yon. So ito nga yung kanilang pagkakataon na hindi maisama sa kaso. Pero kung talagang idolong-idolo nila si Duterte at willing silang sumama sa kulungan dahil sa pinagsamahan nilang kung ano man, edi so be it. Parang ganun po yon. Hindi kasi the way Solgen Guevara interpreted yung letter, parang isinofen niya eh. Hindi ganun yun, no? Ito yung due process. In-inform na sila na suspects na kayo, hindi na kayo persons of interest. Therefore, kailangan na kayong magbigay ng counter affidavit, ika nga. Sagot na. Kung di kayo nagbigay, it's detrimental to your interest. And by the way, ganito, no? Base sa ating impormasyon, kasabay nitong sulat na ito ay yung request na maisama sila sa Blue Notice ng Interpol. Ang Blue Notice ay kung saan papayagan silang lumabas dito, no? Hindi sila makikita dito sa immigration counters dito, makakalabas sila. Pero dun sa bansang pupuntahan nila, ay i-hold sila doon sa immigration mga holding areas. Tapos aantayin nila yung ICC team dumating kung kailan man yon, 1 day or a week or 2 weeks after.
So hindi ka makakaalis doon until makausap mo yung ICC. Ganun po ang implications ng Blue Notice. So yung 5 na yan, technically or basically nandoon na. Sir, just to follow up on that Senator, Blue Notice, do you mean they will be detained? May 5 na kayo eh. Kumusta naman si former President Rodrigo Duterte? Bakit hindi siya nasama dun sa mga suspect? Wala bang request to talk to him ang ICC? Kasi siya yung principal eh. Meron din bang gano'n na request? Classified mo ba siya as suspect? Kasi in fact, we are awaiting his arrest. Siya po yung unang inimpormahan. At binigyan ng opportunity na sumagot. Kaso in-snap nila. So siya na po yan. Kumaga, siya yung first layer eh. Siya po yung principal, no? Principal suspect. Ito na po yung second layer. Mga ano rin sila, principal by indispensable cooperation na tinatawag. Kasi hindi po sa katuparan yung EJK policy kung hindi dahil dito sa 5 ito. Yun yung assessment ng Office of the Prosecutor. Kaya so yung notification, Senator, yung notification about Rodrigo Duterte, kailan yung pinadala siya? Kasi kailangang i-notify yung gobyerno natin, di ba? Kailan yung notification binigay sa government natin ng ICC na Rodrigo Duterte is already a suspect at kailangan naming makausap? Would you know? Kailan? Nung ano pa ho yan? Presidente pa siya. Nung presidente pa po siya. So, yun yung umpisa pa. Kaya ano ho siya, maliwanag na po yung kaso sa kanya. It's an open and shut case. So hindi siya kailangang ulitin ngayon because this is a new administration at pwedeng mag-cooperate na with the ICC. Hindi inulit siya under the Marcos administration? Hindi na po. Kasi ganito, no? Parang yung mga principals, parang kagaya po ni Putin, for example. Hindi na po yan sa binigyan ng sige, sumagot ka ko, ano mo. Hindi, kasi nakalap na nila yung ebidensya. It was so, overwhelming na diretso na po siya sa trial. Doon na siya magpe-present ng kanyang depensa. He would be informed of the charges against him. Doon na po sa korte. Yun po yun. Pareha sila ng Senator, nabanggit nyo na sinosoften ni Solgen Guevara yung letter. Anong ibig nyo sabihin na sinosoften niya? Kasi ganito po yan. Si Guevara ay dating DOJ secretary ni Duterte. Yan yung taga-depensa, no? If you will trace back yung mga dating statements niya, wala raw patutunguhan yung ICC case, wala raw basihan, wala raw ebidensya, etc., etc. And now, hanggang siya ngayon, na nilulunok niya ngayon yung mga sinabi niya. But that guy is compromised. Kaya nga, kung ako sa kanya, out of delicadeza, dapat mag-inhibit siya or mag-resign na sa altogether kasi yan, na makakompromise yung legal advice kay President Marcos dahil may pro-Duterte, cabinet secretary in the person of Guevara. Senator, balikan ko lang yung Blue Notice. Just to be clear, ang sabi po ninyo, sinabay ang application o request for Blue Notice. Hindi pa po sila naka-Blue Notice. As far as I know, na po yan. Naibigay na po dun sa mga iba't ibang sa Interpol at naimpuhan na yung iba't ibang bansa. No? Kasi selected po namimili sila kung ano yung bansa na most likely pinupuntahan, historically pinupuntahan, at doon nila ilalagay yung Blue Notice. Yes, sir. But I just want to be clear. Yes, sir. But I just want to be clear if the ICC has only requested pa lang or nailabas na yung Blue Notice dun sa mga specific countries. In other words, if it's only in the request process pa lang or it's already out. Based dun sa aking informasyon, nandoon na po sila. So, Senator, masakaling may Blue Notice. You mean meron ng Blue Notice? Yeah. May Blue Notice na sila sa specific countries. Meron na lang. Yun po ang aking informasyon dun sa 5 na yan. Kaya pagka lumapas po yan sila dito, makakalabas sila kasi hindi dito ilalagay. No? Hindi makikita dun sa receiving country. Natin. Pero dun sa port of entry, nung bansang pupuntahan nila, doon sila
Yes, So parang yung pelikulang The Terminal, pwede silang maipit doon. Tom Hanks ba? Hindi ba kailangan pumayag ang Philippine government kung meron blue notice? Because the Philippines is a member of Interpol eh. Yes, pero ang ICC Country po, specific diretso yun. po, no? May cooperation agreement sila with Interpol. Ang isang enforcing body nila is itong Interpol po. Kaya hindi na po nila kailangan ng Pilipinas. Pero sir, when you said na they will be I suppose detained in a way by the destination country until dumating ang ICC personnel or representatives, what is the nature of their detention, so to speak? Are they will they be investigated by the ICC once they get there and then subsequently released, or will they be held? Kumbaga ano po, pag dumating ang ICC, ano mangyayari sa kanila? Ang term nila is interview. Pero actually, that's essentially a tactical interrogation, no? So, hindi sila makakaalis until after that interview. So, in the case ni Las Cañas, 1 linggo siya in-interview. Matagal, no? So, yun ho yung dito. Tapos, i-hold sila, technically holding area ho. Holding area. Hindi naman, hindi pa sila i-detain, pero it's basically the same. Kasi hindi ka rin naman makakalabas ng airport until makarating yung ICC team. Parang The Terminal talaga. Tumira naman siya sa terminal nun eh. Kung hindi dumating, Meron kumalay na to rin ICC. naka-blue notice na rin ba si Rodrigo Duterte? Senator, would you know? Palagay ko, hindi na po nila kailangan ng blue notice kay Duterte kasi Bakit naman hindi? they're not interested in, Pakita lang yung mukha niya, huhulihin na yun. Kompleto na yung ebidensya laban sa kanya. Kaya ano na. Sir, I'm looking at the law firm Interpol dun sa internet. Ang sabi, Interpol blue notices are issued to gather information on people suspected of involvement in a crime or possessing crime-related knowledge. These notices help in identifying the suspect, their criminal activities and whereabouts, aiding Interpol and authorities in tracking and investigating. So, yun, that's a quick rundown of what the blue notice is. Yan po. Isa po yan sa mga tools ng Office of the Prosecutor to increase or scale up the pressure para mag-cooperate sila. Kumbaga, they're giving these people all the chances that they can get, para lang hindi sila masama sa kaso. But at the end of the day, it's really up to them. Pero sir, kung mas mahal nila si Duterte, then yung kalayaan nila. Yes, sir. Pero sir, after the interview, however long that takes, after that interview by the Interpol regarding that blue notice, then they will be allowed to go on their way? Tama ho ba? Opo, ganun po yan. Pero yun nga lang, walang kasiguran kung gaano kahaba, kung gaano katagal. Hindi nila alam kung kailan darating at kung gaano kahaba. Sabi ko sa iyo, parang terminal. Gano'ng katagal yung grace period dyan para makasagot sila? Gano'ng katagal yung binigay na time dyan sa mga yung 5 suspects to respond to the invitation of the ICC for an interview? Meron bang deadline yan? Actually, dun sa sulat po, isa sa redacted portion yon, nag-lapse na. Nag-lapse na. Kailan po siya nag-lapse? So yung redacted, hindi na redacted. I can say. So, July 3 naka-receive yun, then ano na yun. So, yan na yun. Yun na po yun. On a different topic, Senator, no? Bukas magfa-file kayo ng kaso labang kay Faeldon, Mars, yung asawa ni Vice President. Mads Carpio. Mads Carpio. At saka si Pulong Duterte. Pulong Duterte. Yung tatlo. Yes. Actually, marami pa, no? Baka pwede nyo kami i-update, Senator, bago kayong mag-press con bukas. Yun po, bukas po ng umaga, magpa-file po ako ng kaso ng illegal drug smuggling kina Pulong Duterte, Mads Carpio, Nick Faeldon, Allen Capuyan, Charlie Tan at iba pa, no?
This is in connection with the 6.4 billion peso Cebu shipment na nakuha doon sa Valenzuela noong 2017. Sila po yung mga mastermind at facilitators doon. Ito yung magnetic lifter ba yun? O yung sa Valenzuela? Hindi po. Hindi yan. Cavite yung magnet. Yan yung yung merong nag-testify na broker, yung customs broker na tinuturo yung yung Davao merong grupo daw sa Davao na involved sa drug smuggling. Yan ba yun? Ito po Di ba nagkaroon siya ng investigation Merong customs broker na nag-testify. Although later lumambot yung testimony niya Mukhang siya yata yung nakasuhan Tapos nagkaroon pa nga nagde-dare siya na ipakita ni Pulong yung likod niya dahil meron daw tattoo yan yun, di ba? Yung merong tattoo na ng Yakuza yata yun or Triad pala, sorry. Pero sir, ba yung issue na yan? That's the Senate investigation na kinandak po namin na challenge ko si Pulong na pakita niya yung likod niya kasi yung ebidensya ng Triad membership niya is nasa likod niya but he refused to do so. So ito na ngayon yun. Yan na nga yun. Pero hindi ba parang nag-backtrack yung witness dyan? So you have new evidence ba? Parang lumambot yung kanyang testimony. Kompleto na po yung, abangan na lang po natin bukas, kompleto po yung kaso ng papile natin. Pero sir, can you give us an idea of the nature of the new evidence? Evidence, of course. Merong hard evidence. Kompleto ho. Kasi pati yung droga, naka-ano ho yun naka-deposit na ho yun Lahat. Pero sir, can you give us an idea of the nature of this new evidence that you found? Kasi may 2017 pa to tapos ngayon nabuhay agad. So we suppose a substantial po yun, no? Yes, pasensya na po. But I don't want to preempt. I-file ko na lang po muna. Tapos, yun na. Kung po ito, medyo makapal na po yung ebidensya na isasabit na. Yes, so, tayong lima lang naman na nito. Larang nakikinig. Senator, on a different note, paano nung una kayo nag-submit ng communication sa ICC, marami yung nakalista ng mga tao ron wala ba kayong balak na balikan yung mga nakalista ron kahit wala sila dito sa letter ng ICC? Dahil baka maipagpag lang kasi. Mahalaga yung una yung letter na yun dahil maraming involved na nakasama ron. Including a Secretary of Justice, including senators, etc. Yes, we're very much interested na masama itong mga ito pero inuuna po muna natin. Kailangan we need to get the warrant of arrest against Duterte out, then all the rest would be gravy. Yeah. Senator, parang na-delay yung warrant of arrest. We were expecting it June or mid-July. Yeah. Sabi ko nga, I don't know the reason for the delay, but at this point in time, only the pre-trial chamber would be able to know kung kailan ilalabas yung case. So apart from these 5 people, may inaasahan pa po tayo within the year na masasama among the suspects sa mga drug killings? Sana po. Basta't yan, we will take it one step at a time. Inabot tayo ng 7 years na, so we will be very patient dito sa importante makamit po natin yung hustisya para dun sa mga namatayan at para masiguradong magtanda na yung mga susunod na henerasyon ng mga politiko, no? Para yan kunyari si Baste, mag-presidente yan, hindi na pwedeng paloko-loko, bugoy-bugoy lang, no? They're playing with the lives of people and hindi natin dapat payagan yan. Okay. Kamusta naman, Senator, yung mga plano nyo? Dahil may mga iba-iba kasi lumalabas na kino-consider kayo for the Senate, tapos ang sabi nyo ay tuloy kayo sa local. Ano ba may final decision na ba kayo, Senator? Wala pa po. Basta in the coming, but we're almost decided to run for the local post. Sabi ko nga, para hindi rin mapulaan itong mga recent
media appearances ko kasi national issues yan. Wala namang benepisyo sa akin sa ano yan, kung maglo-local ako. So, I'm going to step back from national politics at this time. Okay. Sige, sir. Sorry. Last, pinaka-last na talaga. Kasi I suppose itong lima, it's now that they're suspects, it's their chance to I suppose balik ta rin yung sitwasyon nila. I mean, if they want to, they could or they might be able to magbago ng jump the fence, so to speak. Ibig sabihin mo, Ed, ay maging witness o against mag-cooperate. principals. Are we hearing anything along those lines? Basta po, sabi ko nga sa inyo, hindi ko pwedeng ma-confirm or deny yung mga ganyang klaseng bagay kasi ano po yan, may mga buhay na mapipeligro either way. Okay. Kailangan ko lang talaga sundutin. Sige, sir. I leave it muna at that. I understand what you're saying. Sige, sir. Sige. Maraming salamat, former Senator Sani Trillanes, for joining us this afternoon. Thank you, sir. Maraming salamat, Senator. Thank you, Senator. Bago kang title. daming, may daming yung pang front page bukas, Oo nga eh. Although, Puro gulo, no? interesting yung blue notice na sinasabi ni Trillanes, although yun nga, that needs to be verified as well. Pero if that is true, then that's also interesting. Sa terminal nga. Kasi nung una niyang binanggit kanina, was nilabas na ang request for blue notice. Tapos mamaya, andyan na ata. Nilabas na yung request that earlier on. Ngayon, meron na. Okay. May evolution. Ang gusto ko sana itanong kay Senator Trillanes, kung meron siyang alam, kung tinanggal na yung dalawang active. Paano may dalawa doon na active pa eh? No? Isa, nasa Napolcom pa. So, mas ganun yung tanong ko eh. Na kalimutan Hindi pa. Kung tinanggal doon sa... tatanungin namin yun sa PNP. Hindi, doon sa posisyon nila ngayon. Nakakahiya kasi na active officers yan, active high-ranking officers. Tapos sila ay suspect sa crimes against humanity. Bakit? Presidente din eh. Ha? Yung presidente rin dati. Kaya nga. Pero at least hindi naman siya mapa-preventive suspension. Pero at least ex-presidente. Ngayon kasi ito, nasa Napolcom. Nung nakaupo pa siya. Ha? Nung nakaupo pa siya. Oo nga. Pero ibang klaseng hayop yun. Ibang klaseng tao yun. Sorry. Sasabihin nun, innocent until proven guilty. Yun, no? Kaya nga medyo asar si Senator Trillanes kay Guevara. Paano ganun yung kanyang depensa eh? Meron tayong functioning judicial system. Kaya hindi kinakailangan yung ICC. At nagkaroon tayo ng almost a year na palugit, di ba? Tinigil ng ICC yung investigasyon para mag-defer sa atin dahil hiningi ni Justice Secretary Guevara na bigyan ng pagkakataon yung ating judicial process na gumana. Na mukhang hindi naman gumana, kaya bumalik tayo uli sa preliminary investigation. What do you expect the Solgen or the Justice Secretary to do? Say na justice is not working in... Pero ang hirap kasing depensahan kung nakakasuhan lang ay 2-3 out of thousands of EJK cases. Ibig sabihin, pwede mong imasahe para hindi ka naman masyadong mapahiya. Lalo Pero na... dahan-dahan yan. I think it's significant na nangyayari to lahat ngayon. Yes. It would never have happened under the previous administration. Exactly. Siguro na nahihirapan din. Remember, until a few months ago, magkakakampi ang mga yan eh. Di ba? Ngayon lang siya actually, etong nagkaka-split na, we're seeing more developments like this. Pero bago yan, nag-umpisa tong administrasyon, magkakakampi sila eh. Kaya nga... Medyo hirap. And it's significant na umabot sa ganito at this point. 2 years into the third year of this administration. So baka makakita pa tayo ng medyo dramatic developments in the coming months na. Yes. Diba? Kaya nga tinanong ko si Senator Trillanes tungkol doon sa kanilang initial communication na sinabit sa ICC. Dahil medyo marami yung kasama ron, including Justice Secretary, including a Foreign Affairs Secretary, including more than yung mga senador na pag-uusapan natin ngayon,
including a Yes. PCSO chairman and several other generals, no? Ang sabi nga ng Pag-asa, medyo dahan-dahan yan. ang sabi nga ng Pag-asa, wither lang yan. Ay, hindi pala Pag-asa yun. Oo nga. Si Kuya Kim ata yun. Sierrap yun. Sierrap yun. Okay. Sierrap nagsabi nun. Okay po, cambio muna tayo. The UP Marine Science Institute expects the oil spill from the empty Terra Nova in Bataan to reach Metro Manila by today. For more on this, we speak to Dr. Charina Repolyo of UP MSI. Ma'am, magandang hapon. Thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon po sa lahat at sa inyong viewers. Good afternoon. Prof ba kayo, Prof? Yes po, Assistant Professor. Good afternoon, Assistant Professor. Sa UP kasi, iba yung Assistant Professor sa Prof. Oh, tsaka versus lecture. Medyo importante. Teka. Ma'am, I suppose marami nagugulat na aabot pala ng Metro Manila yung oil spill. Kasi di ba, parang Bataan seems so far away. Then they forget that nasa Bay Area lang tayo at aagusin ng current. But what do we expect? Hanggang saan naabot? At saka dagdag doon sa tanong ni Ed, Prof, ibig sabihin nito, hindi lang ito engine oil. Galing na ito doon sa mismong cargo. Yeah. So that was the projection po na ginawa namin yesterday and was released in our number 2 bulletin sa MSI website. So, nalista po doon yung mga potential areas na apektado. So, yung Noveleta, Rosario, Tanza. Yes. And then Naik, Ternate, Cavite, and then Metro Manila for today. Professor, are you also monitoring? Kasi merong report kami ngayon from the Philippine Coast Guard. Ang sabi nila, yung pinaka-latest daw niyang aerial inspection, mukha daw hindi magiging oil spill. Meron lang daw oil sheen. Do you have the similar findings? So sa amin po kasi projection yung tinitingnan namin based doon sa satellite images no extent ng oil na meron tayo. Yes. So from the ground we are coordinating also with Coast Guard and DNR. Kailangan namin malaman saan ba talaga yung oil spill. Tama ba yung projection namin? Yes. Kasi that way we can validate na tama yung projection ng model. Prof, bakit ganun kalaki yung agwat dun sa oil sheen at saka oil spill? Dahil hindi naman yan hindi naman yan labeling lang eh. Tingnan mo, yung pinapakita na ito, mukhang oil spill talaga yan, no? Technically po kasi pag sinabing sheen, mas thinner yung manifest oil. And then pag slick yun na yung makapal. So kapag oil sheen, ano yung pinakamabilis na pang-collect? Kino-collect yan, di ba? Para mabawasan nga yung dumi. Ano yung method to contain an oil sheen? Saka mga gaano katagal kaya kung ganyan? Pag sheen po, manipis pa, usually ang ginagawa nila ay nilalagyan ng dispersant para madali yung kaniyang natural degradation of the water. And kapag slick na siya, makapal na siya, then it's time to skim it. Siniskim na nila. Di ba, Prof, ginagamit din dyan yung mga buhok? Kailangan na ba namin magpagupit ni Ed Linggao? Ako kasi wala akong masyadong maibibigay eh. Tama, buhok. Buhok yung ginagamit dyan. Bigote mo. Kaya wala akong masyadong mailalagay eh. Kaya ikaw na lang. Yung buhok ginagamit. Pero kung oil sheen pa lang, do you need to declare na fishing ban? Kasi nag-aalala din yung fishermen themselves are worried na baka ko yung mahuhuli nila baliwala rin madumi. Kailangan na ba? For example, in Limay, yung mga nandun sa Limay, Bataan, they're worried na baka daw kailangan na mag-declare? I think ang makakapag, kung kailan tayo magdi-declare would be our BIFAR. So sila mag-determine kung okay pa ba ang fish activity or kailangan ng iban. So I think I would give that to the BIFAR department para sila yung mag-announce if it's really need to have the fishing ban in the area. Prof, namomonitor niyo rin ba yung isa pang oil leak na nangyari earlier during the storm? Pangalawa. Yung nauna. Sa pangalawang tanker na nalubog, ang hinihintay po namin ngayon ay bagong satellite image kung makikita ba na merong tumatagas sa kanya from the satellite. And
Unfortunately, wala pong pass ng satellite kahapon. So yung hinihintay namin ay ngayong araw. And once we have that, then we can run another simulation using the new image. Ma'am, I think I suppose your simulations so far are regarding dispersal of the oil. I mean, kung saan naabot yung oil. Pero as far as impact of the oil on the marine science, on the marine animals dun sa area, do we have any projections? So, ang pinuprovide po namin itong mga potential air. Ma'am, sorry, baka naputol. Wala. Nag-ano yata siya. Nag-freeze daw. Ayun. Ma'am, can you hear us? Yes, ma'am. Yeah, can you go for it again? Yan na, okay na. So, okay we are working with our DNR. So, whatever data what we have, yung impact ng oil spill projection are provide. Nawala ulit. Ano ba yung status ng marine ecosystem natin around the Manila Bay? Ma'am, sorry, we lost most of what you said. Pwede pa ulit? sorry po, we lost most of what you said. Nabuti namin Manila Bay na lang. Can you repeat? Sorry, ma'am. Can you repeat? Pakiulit. Okay. Oo. Yeah. So, yung result po ng aming projection ay pinuprovide din namin po sa DNR. Yes, ma'am. And with the result, sila po yung nag-determine at nag-monitor kung ano po yung status on the ground doon sa coastal ecosystem natin na apektado. Pero kasi we're talking about, if I remember correctly, 1.4 million liters. Although most of it is still in the vessel, but I think that's one of the bigger oil cargo na lumubog, and potentially, I suppose potentially that's catastrophic kung makaalpas yan. Am I correct? Is it a potentially massive problem? I think in terms of volume, times 2 itong volume ng tanker na nalubog na nasa tangke niya. Pero in terms po kasi sa characteristic nung situation noong Mindoro at itong Manila Bay ay magkaiba po sila. Okay. Yung kagandahan po ngayon, dahil sa Manila Bay ay nalubog yung barkong ito sa mababaw na parte. So yung access ay mas madali at kung pagsasara ng mga valve ay nagawa nila ngayon dito sa Manila Bay, yan po ang hindi nagawa doon sa Mindoro. So we're expecting na once ma-contain ito at ma-prevent ng Coast Guard yung further leaking of the oil, mas makukontain po natin yung oil spill. So it should be easier to handle this crisis compared to yung Princess Empress in Mindoro. Tama po. Pero as far as the oil products are concerned, magkaiba ho ba sila? Yung Mindoro versus nung nasa Manila Bay? So, ang yung analysis ng content Nawala. information para makita kung ano talaga eksakto yung yung parang chemical composition ng oil ng bawat bako if you compare the two vessel na po sa Mindoro at sa Manila Bay. Hindi ba naapoy pag Madali po bang kunin na lang yung buong barko? Or it's too hard? Kasi medyo mababaw lang naman siya eh. Yeah, ang kailangan po kasi bawasan yung laman ng barko para madali siyang umangat. So dapat bawasan muna yung laman niya, and once na bawasan siya, aangat yung barko, tsaka siya ituto pa punta ng malapit sa coastal area para doon continuously ay ma-remove yung or ma-siphon yung lahat ng fuel doon sa tangke niya. But kailangan pong bawasan muna. Ano yung status ng pagsipsip ng laman, Professor? Dahil parang tumatagal eh. At habang tumatagal, lalong nagiging delikado yung possibility ng major oil spill. Yeah, I think our Coast Guard are doing their very best na maumpisahan na itong pagsasiphon na ito. So, ang first, I think, na ginawa nila, yung biggest development that they had, ay yung pag-close ng lahat ng valve na nag-leak since kahapon. So hopefully po may umpisa na nga talaga nila yung pagsasiphon ng oil doon sa tangke ng barko. Yung Coast Guard ba ang gagawa niyan, Prof? O yung salvage team na kinontrata nila? I don't have the information kung ano yung kung sino ba in-charge doon. Maybe we can ask our Coast Guard on that. Hindi kasi nila skill set yan eh. Usually, nag-hire sila ng mga foreign salvage company na merong mga instruments, equipments para gawin yan.
Yeah, kailangan po focus din talaga sila kasi once na during siphoning, yung process niyan, pag may nag-leak, delikado. Kaya kailangan expert dito. Yes. Pero yun nga, it's also a question of time. Habang tumatagal at maraming mga intangibles na nangyayari sa dagat at saka sa weather, mas lalong delikado. Yes po. Kaya dapat ma-contain talaga as soon as they can. Tsaka ma'am, dyan mas kailangan ng mga volunteer. Oo. Diba? Yung mga magaling sumipsip. Hindi security detail ang kailangan. Kailangan ng maraming politiko dyan. At saka maraming buhok. Pero ma'am, confirmed na yung pinaka-container ng cargo is intact. Hindi siya na-damage. That's what the Coast Guard are saying, but we can confirm from the intact pa rin. Kasi from the news, you can see naman na na-seal nila yung mga valves. Oo. Yeah. Okay. Okay. Maraming salamat, Dr. Charina Repolyo ng Marine Science Institute ng UP. Thank you for joining us this afternoon. Thank you, ma'am. Thank you, Professor. Salamat, Professor. Thank you. Bye-bye. Diyan kailangan ng mga volunteer, mga magaling sumipsip. Oo nga. Hakutin yung mga nandun sa... Huwag na tayo muna. Let's not go there. Okay. Okay, pwede ko naman ituloy. Ayaw mo. Ikaw na lang. Okay. It's a Tuesday afternoon. Maraming salamat for joining us this afternoon, for joining StoryCon today. Aming Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Tito Raul Llamas, our resident political pundit. For the year ka pa. Just get tomorrow 4 p.m. for the StoryCon. I'm Ed Lingao. We are One News, sites all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.